Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Fassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Unang-una, tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na pinagkaloob niya sa atin at tayo rin nagpapasalamat sa ating pagtitipon. Ito ay ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo rin wala tayong ibang layunin kundi upang pag-aralan ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sa ganon ang pagsamba natin maging wasto, maging tugma sa pamamaraan ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. At ganon din, paulit-ulit ko itong babanggitin, nabanggit sa hadith, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sino man tumahak sa landas ng pagsasaliksik ng ilm, ng kaalaman, ay pinapagaan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang daan papuntang paraiso. Tulad ng nabanggit natin, itong syaraf o kaya karangalan binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tulabul ilm, sa mga taong nagsasaliksik ng kaalaman, talagang malaking biyaya. Dahil hindi lahat ng tao nabigyan ng ganitong pagkakataon. Kaya insyaAllah subhanahu wa ta'ala, maging ikhlas po tayo sa ating pagsasaliksik ng kaalaman upang sa ganon makamit natin ang malaking gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay waqafna inda qaulil muallif rahimahullahu ta'ala wa man akala syakkan fi tulu'il fajri sahha sawmuhu. Dito tayo nagtatapos. Insyaallah, i-continue natin. Ang lecture natin ngayon, hindi tayo masyadong nagbabanggit ng mga adilla upang sa ganon matapos natin ng maaga itong kitabus siyam, itong aklat ng pag-aayuno. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. By next week, inshallah, baka matapos natin inshallah. So ang natira lang yung tungkol sa bibigay ng zakatul fitr. So kung may oras tayo sa buwan ng Ramadan, kukunin natin inshallah subhanahu wa ta'ala. Mga isang muhadara lang yon. Isang lecture lang yon. Kumbaga italkhis lang natin kung ano ang mga importante issues sa loob ng alituntunin na nabanggit doon sa zakatul fitr. Okay? Sabi ng may akda, waman akala syakkan fi tulu'il fajri sahha sawmuhu. Sabi niya, at sino man ang kumain habang nag-alinlangan, kung sumikat na ba ang bukang liwayway, kung fajar na ba, halimbawa wala siyang relo, wala siyang cellphone, tapos nag-alinlangan siya, sumikat na ba ang bukang liwayway, fajar na ba? Tayyib. Kung kumain siya, tapos walam yatabayyan lahu, hindi niya napatunayan na lumabas na pala ang fajar o kaya ang bukang liwayway, ang kanyang ayuno ay valid. Tama pa rin ang kanyang ayuno. Dahil, sabi ng mga Hanabila, dahil sabi nila, al-aslu waqa'ul layl. Al-aslu waqa'ul layl. Dahil ang original daw, nandoon pa ang gabi. Kaya wala tayong problema sa kanyang ayuno, ito ay valid. Ibig sabihin ng pag-alinlangan,
50-50 ha, kasi may term sa Arabic na dhanna sayati nabi nillahi subhanahu wa ta'ala. Sayatina. Yung dhanna, nag-alinlangan siya pero hindi siya sigurado pero nasa 80%, nasa 70%. Itong shock, nagdalawang isip, nag-alinlangan, 50-50. Wala siyang, kung walang malakas na dalil na kampihan niya ang isang bagay na ito ay totoo. Pero doon sa dhan, kung tawagin, nag-alinlangan din, pero pwede natin ilagay sa term na hindi sigurado. Pero nasa 80%, nasa 70%, malapit sa katotohanan. Tayib, sa ganitong sitwasyon, kung halimbawa na nagdalawang isip siya, lumabas na ba o kaya sumikat na ba ang bukang liwayway, tapos kumain siya, pagkatapos siyang kumain, napatunayan niya, kumain na pala siya habang lumabas na ang fajar. Ano ang sasabihin natin dito? Kasi napatunayan niya, kumain siya, lumabas na ang fajar, ang sasabihin natin dito, tulad ng sinabi ng jumhur ulama minal Hanafiya wa al-Malikiyya wa al-Shafi'iyya wal Hanabila, sabi nila na yajibu al-qada. Ibig sabihin, kailangan siyang magbayad dahil napatunayan niya na ito ay araw, kumain siya, araw, lumabas na ang bukang liwayway. So, Ibn Taymiyyah rahimahullah, may obserbasyon siya dito, may opinion siya dito. Sabi ni Ibn Taymiyyah, hindi na kailangan magbayad. Tama pa rin at wasto pa rin ang kanyang pag-aayuno. Dahil nagdalawang isip siya, pagkatapos nun, napatunayan lang niya na lumabas na pala ang bukang liwayway. Dito sabi ni Ibn Taymiyyah, sa ganitong sitwasyon, pinahintulutan siya kumain dahil sa kanyang isipan, sa kanyang palagay, ito ay gabi pa. Kaya pinahintulutan siya na kumain. So itong, kumbaga, itong pananaw ni Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, medyo may lakas. Ngunit hindi ko ito, kumbaga, hindi ko ito na sasabihin sa inyo, ito ang kukunin nyo. Pero mas mainam pa rin doon tayo sa sigurado sa pananaw ng jumhur. Kung napatunayan mo, kumain ka na pala, na nakalabas na ang bukang liwayway, kailangan mo pa rin bayaran ang araw na yon. Pero kung hindi mo napatunayan, wala tayong problema dito. Okay? Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, la in akala shakkan fi ghurubi syams. Aw mu'taqidan annahu laylun fabana naharan. Okay. Ngunit, sabi ng may akda, hindi tumpak, ibig sabihin, hindi tama ang ayuno kung siya ay kumain habang nag-aalinlangan sa paglubog ng araw. Halimbawa, ang Maghrib, ito ay papalapit na, tapos hindi siya sigurado kung dumating na ba ang oras ng iftar. Nagdalawang isip siya. 50-50. Okay? Sabi niya, ano ba? Lumubog na ba ang araw? Okay. Sa ganitong sitwasyon, pag hindi niya napatunayan at nag-alinlangan siya, tapos kumain siya, okay, sabi ng may akda, hindi tama ang kanyang pag-aayuno. Dahil daw, ang original dito, ang araw nandoroon pa rin. Hindi tama ang kanyang pag-aayuno. Okay? Kaya nga, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ibada talagang kailangan talaga ng kaalaman. Kailangan talaga ng kaalaman. Huwag natin sabihin na, ano ba to? Nasabi natin na, wala nang araw. Wala nang araw. Kailangan na natin mag-break ng ating fasting. Ngunit, kinalaunan, nandoon pa rin ang araw. So, ang mga ulama, ang kinuha nila sa ganitong sitwasyon, kung saan ang sigurado.
Kaya nga sabi nila dito, la in akala shakkan fi ghurubi syams. Hindi wasto ang kanyang pag-aayuno dahil nag-aalinlangan siya sa paglubog ng araw. Wal aslu bakaun nahar. Ang original, nandoon pa rin ang araw. Okay? Aw mu'takidan annahu laylun fabana naharan. At kung kumain siya sa kanyang paniniwalang gabi pa ito, ngunit napatunayan niya, araw na pala ito. Yung kanina, hindi napatunayan, nagdalawang isip lang. Okay? Nagdalawang isip lang. Pero kung napatunayan, at kumain na pala siya, tapos sumikat na pala ang fajar, nandoroon na ang bukang liwayway, sabi ng jumhurul ulama, ang majority ng mga ulama, sabi nila kailangan niyang bayaran. Ngunit, tulad ng nabanggit natin kanina, Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, hindi. Dahil sabi ni Ibn Taymiyyah, pinahintulutan siyang kumain sa mga oras na yun. Okay? Napatunayan lang niya, pagkatapos niyang kumain na pala siyang nakalabas na pala ang bukang liwayway. So sabi ni Ibn Taymiyyah, hindi na kailangan magbayad sa araw na yon. Ngunit sinabi natin, ang ganitong sitwasyon, doon tayo sa sigurado. Kukunin natin ang pananaw ng jumhur. Although, ang pananaw ni Ibn Taymiyyah talagang malakas dahil may dalil. At tulad ng nabanggit ko kanina, hindi na natin babanggitin ang mga adilla kung hindi naman kailangan dahil ito ay nagbibigay sa atin ng katagalan. Hindi natin maubos ang ating lecture. Tayyib. Sa pangalawang sitwasyon, la in akala syakkan fi ghurubi syams, may mga nabanggit ang mga ulama dito tungkol sa paglubog ng araw. Okay, ang unang sitwasyon, sabi nila, ay yatabayyana lahu annahu akala ba'da ghurubi syams. Ibig sabihin, na pagtanto niya na kumain na pala siya matapos lumubog ang araw. Ibig sabihin, lumubog muna ang araw, tapos bago siya kumain, napagtanto niya, sigurado na siya ay nakakain habang lumubog na ang araw. Halimbawa dito, sabi ng mga ulama, idza shakka anna ash-shamsa gharabat aw lam taghrub thumma akala thumma tabayyana lahu annahu akala ba'da al-ghurub fanaqulu bi anna siyamahu sahihun. Halimbawa, sabi ng mga ulama, kung nag-aalinlangan siya kung lumubog na ba ang araw o hindi, at kumain siya, kalaunan ay napatunayan niyang kumain siya na pagkatapos at paglubog ng araw. Ibig sabihin, napatunayan niya na kalubog na ang araw nung siya ay kumain. Sabi ng mga ulama dito na ang kanyang pag-ayuno ay tama. Tama, wala siyang babayaran. Ngunit ang problema dito, nagkaroon daw ng kasalanan. So bakit nagkaroon ng kasalanan? Napatunayan niya na kumain siya, nakalubog ng araw. Dahil sabi ng mga ulama, hindi siya pinahintulutan dito. Kasi nag-alinlangan siya eh. Nag-alinlangan siya. So ito ang tama insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Doon sa unang sitwasyon, sa fajar, kung nag-alinlangan, pinahintulutan pa rin kumain. Pangalawang sitwasyon, sa paglubog ng araw, hindi kailangan talaga sigurado lumubog na ang araw. Kaya kahit tama ang kanyang pag-aayuno, kahit sabihin natin hindi niya kailangan na bayaran ang araw na yon, ngunit makasalanan pa rin siya. Nagkaroon pa rin siya ng kasalanan. Al-halatu thaniya ay yatabayyana lahu annahu akala qabla ghurubi syams. Fahada ya'tham wa yajibu alayhi al-qada. Pangalawang sitwasyon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na pagtanto niya na kumain siya bago pa lumubog ang araw. Ibig sabihin, napatunayan niya, kumain siya bago lumubog ang araw. So sa ganitong sitwasyon o sa kasong ito, sasabihin natin na nagkasala siya, nagkaroon siya ng kasalanan, tulad ng nabanggit natin, kapag ikaw ay nag-alinlangan lumubog na bang araw, hindi ka pwedeng kumain dahil hindi ka pa pinahintulutan kumain. Dahil ang original, araw pa rin. Okay? So, ang nabanggit dito,
Napatunayan niya, kumain siya bago pa lumubog ang araw. So, may dalawang kaso siya. Ang unang kaso, nagkaroon siya ng kasalanan. Pangalawang kaso, kailangan niyang palitan ang araw na yon. Dahil napatunayan niya, kumain siya na hindi pala nakalubog ang araw. Tayyib. Pangatlong sitwasyon, alla yatabayyana lahu shay'un. Hal akala ba'da ghurubi syamsi aw akala qabla ghurubiha. Dito, tulad ng nabanggit natin, yajibu alayhi ay yaqdiya li anna al-asla baqa'un nahar. Ay hindi naging malinaw sa kanya, hindi niya napatunayan na kung kumain ba siya pagkatapos o bago lumubog ang araw. Ang hatol dito, sabi ng mga ulama, kailangan niyang palitan ang araw na yon. Kailangan niyang palitan ang araw na yon dahil al-aslu baka'u an-nahar. Dahil hindi niya napatunayan na talagang totoo lumubog na ang araw. Al-aslu baka'un nahar. Ibig sabihin may pagkakaiba sa paglubog ng araw at pagsikat ng bukang liwayway. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Dadako tayo dito sa pangatlong nakakasira ng ating pag-aayuno. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa man jama'a fi nahari Ramadan fi qubulin aw duburin fa alayhi al-qada'u wal kaffara. Okay? Sino mang nakipagtalik sa araw ng Ramadan, sa harap man ito o sa likod. Okay. Tayong mga ang ganitong sitwasyon, dapat marunong na tayo mag-observe dito. Yung observation natin dapat advance na dito. Hindi na kailangan Ustad, hindi ko maintindihan. Hindi, magiging bastos tayo dito pag ganyan, lalong-lalo na pag may mga babae, hindi natin pwedeng kumbaga na sasabihin sa kanila ng direkta. Okay? Sino mang nakipagtalik sa araw ng Ramadan? Ang ano dito, ang kumbaga jama'a fi nahari Ramadan, hindi lang ito na sasabihin natin sa dalawang mag-asawa. Hindi lang. Pwede ito sa dalawang magkasintahan o sa mga muharramat, sabihin natin sa mga pinagbabawal. Okay? Nagkaroon sila ng kasalanan at bawal yon, pero kung ginawa nila yon, may ibang kasalanan naman. Okay? Tayyib. Sino mang nakipagtalik sa araw ng Ramadan, sa harap man o sa likod. So ang pagkipagtalik dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi lang yung sabihin natin, yung totoong pakipagtalik. Okay? Hindi. Kung nagawa lang yung mukaddimat, yung introduction, sabihin natin, kung nakapasok lang ang halimbawa may isang kuweba, tapos may isang hayop, o kaya sabihin natin isang lion. Okay? Kung nakapasok lang ang lion doon sa kuweba, kahit na sabihin natin ulo pa lang ang nakapasok doon sa kuweba, ulo pa lang ng lion, pwede natin sabihin dito na nangyari ang jima, nangyari ang pakikipagtalik. Hindi na kailangan nakapasok lahat, hindi na. Okay? So sino man ang nakagawa sa ganon, sa harap man o sa likod, okay? Kailangan niyang bayaran ang araw na yon. Kailangan niyang bayaran. Ibig sabihin, mapawalang bisa ang kanyang ayuno. At kailangan niya din magmulta, kafara. Kafara, ano ibig sabihin ng kafara? Saya tinabi nilahi subhanahu wa ta'ala. Kukunin natin mamaya. Ano ang ibig sabihin ng kafara? Ang kafara, yung multa, nakagawa ka ng bagay na hindi ka nais-nais habang ikaw ay nag-aayuno. Okay? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa in jama'a dunal farji fa anzala aw kanat
أو كانت المرأة معذورة أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. At kung nakipagtalik ang hindi at kung sino man ang nakipagtalik na hindi direktang pagpasok sa ari ng babae, dunal farj o kaya al-kubul. Ibig sabihin, nakipagtalik pero hindi nakapasok ang ari ng lalaki doon sa ari ng babae. Dunal farj, faanzal. Tapos nilabasan siya ng similya. Okay? Nilabasan siya ng similya. Ang ganitong sitwasyon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mawawalan bisa ang kanyang aayuno dito, ngunit wala siyang kapara. Wala siyang kapara, wala siyang multa. Okay? Kasi ang ari ng lalaki, halimbawa, hindi nakapasok doon kung saan na pwede niyang pasukan. Okay? Pero nangyari ang jima, nangyari ang pagkikipagtalik. Okay? Sa doon lang sa unang sitwasyon na nabanggit natin kanina. Pero dito hindi. Aw kanatil mar'atu ma'thuratan. Ang sinabi dito, kung ang babae daw ay may sapat na dahilan, may excuse, tapos nangyari ang sabihin natin, nangyari ang sex. Paano natin i-obserba ang ganitong issue na sinabi ng may akda? Tulad ng isang lalaki, pinilit niya ang kanyang asawang babae na magkipagtalik. Halimbawa yung lalaki na sabi niya, hindi ako nag-ayuno. Tapos ang kanyang asawa, mutadayyina. Tapos pinilit siya. Okay? Pag pinilit siya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang babae dito walang kaso. So, ang ibig sabihin na binanggit ng may akda dito, pag lalaki daw, kahit pinilit, na mawawalan bisa daw yung kanyang pag-aayuno at may kafara. Mawawalan bisa daw ang kanyang pag-aayuno at may kafara daw pag lalaki. Ngunit, ang totoong pananaw ng mga ulama, lalaki man at saka babae, pag pinilit, wala tayong kaso dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Tayyib. Aw jama'a man kana nawa sawma fi safarihi. O kaya, nakipagtalik ang isang tao na habang siya ay naglalakbay, nagpuwasa siya, tapos nagipagtalik siya. So, anong sinabi ng may akda? Aftara wala kafara. Ibig sabihin, mawawalan bisa ang kanyang pag-ayuno, ngunit wala siyang kafara. Okay, ulitin ko. Wa in jama'a dunal farj fa'anzal. Pagkikipagtalik pero hindi direktang pumasok ang ari ng lalaki doon sa kung saan pwede niyang pasukan. Pero fa'anzal, lumabas ang similya. Okay? Ano ang hatol? Mawawalan bisa ang kanyang pag-aayuno o ang kanyang ayuno, ngunit wala siyang kafara. Wala siyang kafara. Pangalawang sitwasyon, kung sino man ang kumbaga may sapat na dahilan, pinilit man, tulad ng nabanggit natin, ang isang babae pinilit ng kanyang asawang lalaki na makipagtalik sa kanya habang siya ay nag-aayuno. Anong kaso niya? Ano ang hatol ng ating relihiyon? Mawawalan bisa ang kanyang ayuno, ngunit wala siyang kafara. Ganon din ang lalaki pag may pumilit sa kanya. Pwede ba natin sabihin sa kanya na pwede siyang pilitin ng kanyang asawang babae? Siguro hindi pwede. Pero pag ibang tao, halimbawa, pwede natin sabihin na may ganitong issue. Pero pag babae talaga ang pumilit, nag-iisang asawa, halimbawa, parang hindi ko ma-imagine. Tayyib. Aw jama'a man kana nawa sawm fi safarihi. Ang isang maglalakbay daw, nagpuasa habang siya ay nasa travel, tapos nakipagtalik sa kanyang asawa.
So, ang mga issues na nabanggit natin, nasira lang ang kanilang pag-ayuno, ngunit wala silang kafara. Wala silang kafara. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa in jama'a fi yawmain aw karrarahu fi yawmin wa lam yukaffir fa kaffaratun wahidatun fi thaniya wa fil ula isnatan. Okay, anong ibig sabihin? At kung siya ay nakipagtalik sa loob ng 2 araw, ibig sabihin, sa araw ng Ramadan, 2 araw 'yon, hindi siya nag-aayuno, tapos nagipagtalik siya sa loob ng 2 araw. Ibig sabihin 2 beses. Okay? Isang araw, isang beses. Tapos kinabukasan nakipagtalik naman. Sabi ng may akda, ang unang sitwasyon, sabi niya, okay, dahil 2 magkaibang araw, kailangan niyang magbayad ng 2 kafara. Kailangan niyang magbayad ng 2 kafara. So, gagamitan natin ng imagination. Okay? Ngayon araw, magipagtalik ka sa iyong asawa. Okay? Lalaki, magipagtalik sa kanyang asawang babae. Tayo, habang siya ay nag-aayuno. So, ang ganitong sitwasyon, mawawalan bisa ang kanyang pag-aayuno at nagkaroon siya ng kasalanan at kailangan niyang magbayad ng kafara. Okay. Kinabukasan, ginawa naman niya yun ulit. Okay? So ang hatol dito, 2 ang kanyang kafara dahil 2 puasa, 2 ayuno ang kumbaga ang nasira at 2 gawain na ginawa niya sa loob ng 2 araw. Magkaiba ang isang araw doon sa isang araw. Ibig sabihin, ibadatani munfasilatan. Tayyib. Kailangan niya magbayad ng 2 kafara. Ngunit, may pananaw ang mga ulama dito, pero parang mahirap na babanggitin natin. Kaya lang, medyo nahihirapan tayo, hindi natin na masiguro kung totoo ba ang sinasabi ng mga tao o hindi. Kung totoo ba o hindi. Kasi minsan, may nagsisinungaling para lang na pabor sa kanila ang sitwasyon. O okay, babanggitin natin, pero wag natin ito i-advise sa mga ibang tao. Okay. Sabi ng mga ulama, sa ganitong sitwasyon, kapag nangyari sa loob ng 2 araw, ang 2 pakipagtalik sa kanyang asawa o hindi, okay, sabi nila, titingnan natin. Kung ang isang lalaki talagang hindi niya mapigilan, talagang kailangan niya makipagtalik, isang kafara lang. Isang kafara lang. Ngunit hindi ko ito i-advise sa ibang tao kasi hindi natin alam kung nagsisinungaling ba o hindi. Pero sa isang mufti, kailangan niyang malaman ang ganitong mga opinion. Pwede niyang sasabihin kung may nagtatanong sa kanila at totoo naman na patunayan niya ang isang nagtatanong na hindi nagsisinungaling. Pero pag sa DARS, sa mga ganitong sitwasyon, ay hindi ko i-advise na sasabihin. Tayyib. Aw karrara fi yawmin wa lam yukaffir. Inulit niya ang nagipagtalik siya ng 2 beses sa isang araw, ngunit hindi pa siya nakapagkafara. Sabi ng may akda, isang kafara lang ang kanyang babayaran. Isang kafara lang ang kanyang babayaran. Gagamitan natin ng imagination. Nagpuasa siya ngayon araw. Tapos magipagtalik siya sa kanyang asawa. So sabihin natin, may kasalanan na siya, nagkaroon ng kasalanan, nasira ang kanyang pag-aayuno, at kailangan niyang magkafara. After asar, inulit naman niya. Magipagtalik naman sa kanyang asawa. So, pero hindi pa siya nakapagkafara. Kasi ang kafara dito, bale 3. Pwede siyang kumbaga, itkurakaba.
at saka magpalaya ng alipin, magpuasa ng 2 buwan na magkasunod, o kaya magpakain na 60 na tao miskin. So, kapag halimbawa, yung unang sitwasyon at saka pangatlong unang sitwasyon, pwede niyang gawin yon sa isang araw, kahit ilang beses. Kung meron sa panahon natin ngayon. Yung dalawang sitwasyon doon sa kafara, yung magpuasa ng 2 magkasunod na buwan, hindi niya pwedeng gawin sa isang araw yon. Kailangan talagang 60 days. O kaya, titingnan natin kung ilang days ang araw sa isang buwan. Tayyib. Pangatlo, yung magpakain na 60 miskin. Pwede niyang gawin sa isang araw bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Aw karrara fi yawmin wa lam yukaffir. Fakaffaratun wahidatun fi thaniya wa fil ula ithnatan. Tayyib. Inulit niya sa isang araw pero hindi pa siya nakapagkafara, hindi pa siya nakapagbigay ng multa, isang beses lang siyang magkafara. Tayyib. Qaulul mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa in jama'a thumma kaffara thumma jama'a fi yawmin fakaffaratun thaniyatun wa kadhalika man lazimahul imsaku idza jama'a. At kung siya ay nakipagtalik at nagbayad, wa in jama'a, okay, nakipagtalik at nagbayad kaagad, okay, thumma jama'a fi yawmin, at nakipagtalik naman ulit, kailangan niyang ibig sabihin, kafaratun thaniya wa kadhalika, kailangan niyang magbayad na ng 2 kafara tulad ng nabanggit natin dito sa unang sitwasyon. Wa in jama'a fi yawmain, dito sa unang sitwasyon. Aw karara fi yawmin wa lam yukaffir. Pero ang unang sitwasyon, inulit niya ang pagkipagtalik ngunit hindi siya nagkapagkafara. Dito sa pangalawang sitwasyon, inulit niya tapos magkafara siya, tapos inulit naman niya ang pakipagtalik doon sa kanyang asawa. So, ang babayaran niya dito, 2 kafara. Tayyib. Wa kadhalika man lazimahul imsaku idza jama'a. At gayon din ang sinumang obligadong umiwas sa pagkain at pagkikipagtalik, yung imsak, tulad ng nabanggit natin sa mga unang lecture natin, kung halimbawa ang isang tao na nakita ang buwan, kagabi, tapos hindi alam ng ibang tao na sa ibang baryo, alam lang nila mga alas 9 na sa kinabukasan, Ramadan na pala, nakita ang buwan nung nakaraang gabi, Ramadan na pala ngayon, okay? Nakita ang buwan kahapon, tapos hindi nila alam, hindi sila nakapagsahur. So, ang pananaw ng mazhab dito, sabi nila, kailangan nilang yalzamuhum imsak. Ibig sabihin, umiwas sila pagkain at saka pag-inom at saka pagkipagtalik. Kung ganito ang kanilang sitwasyon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil bigayri udhrin, wala silang udhur na kung hindi talagang mag-ayuno, kailangan nilang magbayad ng kafara kung makipagtalik sila sa araw na yon. Pero, pangalawang sitwasyon, kapag ang tao daw, halimbawa, ang babae, na hindi siya nakapagpuasa sa araw na yon dahil may regla siya. Pagkatapos ng zuhur, nawala ang kanyang regla. So, anong pananaw ng madhab dito? Kailangan niyang umiwas sa pagkain, umiwas sa pagkikipagtalik. Kung magkipagtalik daw dito, kailangan niyang magbayad ng kafara. Kahit hindi siya nakapagpuasa dahil may valid na reason. May udhur siya na syar'i. Ibig sabihin, may valid reason, hindi siya nakapagpuasa, hindi siya nakapag-ayuno dahil may regla siya. Tapos, pagkaraan ng ilang oras, nawala ang regla. So, ang pananaw ng madhab, kailangan umiwas siya sa pagkain, pagkikipagtalik sa kanyang asawa. Kung ginawa niya yon, kailangan niyang magbayad ng kafara. So, doon sa pangalawang sitwasyon,
may valid reason kaya hindi siya nakapag-ayuno, ang tamang opinion ng mga ulama, hindi siya magbayad ng kafara. Hindi siya magbayad ng kafara. Okay. Magbigay tayo ng ibang halimbawa. Halimbawa, isang traveler dumating sa kanyang lugar. 'Di ba ang traveler pwede siyang hindi mag-ayuno. Tayyib. Nung nasa travel siya, halimbawa, galing Manila papuntang Zamboanga. Ang kanyang bahay nasa Zamboanga. Tapos nung umuwi siya galing Manila papuntang Zamboanga, hindi siya nag-ayuno. Okay? Pagdating sa Zamboanga, dumating na siya sa kanyang lugar, sa kanyang bahay. So ang pananaw ng madhab dito, kahit hindi siya nakapag-ayuno, kailangan niya pa rin umiwas doon sa pagkain at pakikipagtalik sa kanyang asawa dahil dumating na siya doon sa kanyang bahay. So, ang taong ito, kung makipagtalik sa kanyang asawa, kahit na isang traveler, tapos dumating na pala sa kanyang bahay, may kafara din. Ayon sa pananaw ng madhab ng Hanabila. Pero ang tamang opinion ng mga tao, ng mga ulama, hindi. Hindi na kailangan ng kafara. Dahil hindi siya nagpuasa dahil may valid reason, nasa travel siya eh. Iyon ang tamang opinion biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa in jama'a wa huwa mu'afan thumma marida aw junna aw safara lam tasqut. At kung siya ay nakipagtalik habang nasa mabuting kalusugan daw, wa huwa mu'afan, at pagkatapos noon, okay, nagkasakit. Ang taong ito, sabihin natin, nag-ayuno ha, ang taong nakipagtalik sa kanyang asawa habang siya ay nag-aayuno at nasa mabuting kalusugan, pagkatapos noon, married. Ibig sabihin, nagkasakit. Hindi pa rin mapawawalang bisa ang kanyang kafara. Kailangan pa rin magbayad ng kafara dahil habang magipagtalik siya, mabuti ang kanyang kalusugan. Wala tayong problema dito. Aujun na, ganun din. Nawalan siya ng bait, nawala sa tamang pag-iisip. Sabi ng may akda dito, hindi pa rin nakalusot na kailangan pa rin magbayad ng kafara. Aw safara. Halimbawa, magkipagtalik ngayong araw. Tapos after doon, magmusafir na siya, mag-travel na siya. Kailangan pa rin niya magbayad ng anong tawag dito? Kafara. Kailangan pa rin magbayad ng kafara. Anong illa? Dahil ginawa niya yon habang siya ay ang unang sitwasyon, habang siya ay nasa mabuting kalusugan. Pangalawang sitwasyon, habang siya ay nasa bahay. Kahit na may travel siya, ginawa niya yon habang siya ay nasa bahay. Tayyib, tinanong ito kahapon, ano ba kung ako ay may travel bukas? Kailangan ko pa bang magpuasa na ngayon araw? Yes. Kailangan ka pa rin magpuasa. Pero kung nakaalis ka na sa iyong lugar, pinahintulutan na ng Sharia, ng ating relihiyon, may pahintulot na sa iyo, pwede ka nang mag-break ng iyong fasting. Pero habang ikaw ay nasa bahay, habang ikaw ay naroroon sa iyong lugar, kailangan mo pa rin magpuasa. May natanong ito sa atin kahapon. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wala tajibul kaffaratu bighairil jima' fi siyami Ramadan. At hindi obligado ang kafara sa anumang dahilan maliban sa pagkikipagtalik sa buwan ng Ramadan. Halimbawa, kasi ang malikiya kasi, kung mag-break ka ng fasting, walang valid na reason, halimbawa na nasa bahay ka lang, wala ka namang sakit, tapos sinasadya mong mag-break ng fasting, uminom ka, kumain ka, sinasadya mo yon,
Sa pananaw ng Malikiya, kailangan mong magbayad ng kafara. Pero sa Jumhur, hindi. Kailangan talaga jima, yung sex, nangyari ang sex. Okay? Tayyib. Pero ibig sabihin na ikaw ay hindi magkaroon ng kasalanan. May kasalanan yun, ngunit kapag kafara ang pinag-uusapan, doon lang nakadepende talaga sa jima. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa hiya itqu raqabah. Ang tinutukoy dito itong kafara, pagbabayad ng kafara, yung kabayaran sa paglabag sa pag-aayuno. Kung ikaw ay nakapag-ayuno tapos nakipag-sex ka sa iyong asawa, ito ang kafara. Ano ba ang kafara? Itqu raqabah. Ang pagpapalaya ng isang alipin. So wala tayong alipin. Sa panahon natin ngayon, parang wala namang alipin. Ewan ko lang sa mga ibang lugar. Dito sa Middle East, ewan ko na lang. Pero sa panahon natin ngayon, parang wala na. Okay? Itqu raqabah. Pagpapalaya ng isang alipin. Fa in lam yajid, kung wala, kung hindi ito magagawa, halimbawa, kasi wala naman, fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Okay? Kailangan niyang mag-ayuno ng 2 magkasunod na buwan. Ang kabayaran daw, kailangan mag-ayuno ng 2 magkasunod na buwan. So, paano ang kanyang gagawin? Ang kanyang gagawin, kung, di ba may kada siya? Okay, ngayong araw, habang siya nag-ayuno, halimbawa, nakipagtalik siya sa kanyang asawa. So, ang wajib sa kanya, bayaran ang araw na yon, magniya siya, kaba, at magpuasa siya ng 60 araw. O kaya, 2 buwan na magkasunod. Depende sa buwan. Depende sa, halimbawa, ang isang buwan, bale 29 days. Okay? Tapos sa susunod na buwan, 29 days din. So, ibig sabihin 58 days lang. Tayyib. So, dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi pwedeng putulin. Halimbawa, naputol. Dahil, sabi mo, parang naano ako napagod na ako. Nakapagpuasa ka na ng 57 days. Sabi mo, putulin ko muna. Sa susunod na araw, continue ko. Ang ganitong sitwasyon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kailangan mong ulitin-ulit. Mag-start ka doon sa number 1. Kasi ang nabanggit dito, mutatabi'ain. Kailangan talagang magkasunod araw at saka buwan. Tayyib. Fa in lam yastati', kung hindi mo kaya dahil sa katandaan o ikaw ay nahihirapan, may sakit, fa it'amu 60 miskinan, magpakain ka lang ng 60 mahihirap. 60 mahihirap. Okay. Fa in lam yajid, sakatat. Kung wala kang kaya, wala kang pera, sakatat. Pinapatawad ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at kailangan mo lang magtauba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag mo nang gagawin ulit. Tayyib. Ngayon dadako naman tayo sa babu mayukrahu wa mayustahabbu wa hukmul qada. Ang kabanatang ito, mga bagay na kinamumuhian, mayukrahu, yung kinasusuklaman na hindi natin magugustuhan. Tayyib, mga makruhat. Wa ma yustahabbu, mga inirekomenda, mga mustahabbat, irerekomenda kung gagawin mo ito, imtithalan, may reward ka. Ganon din ang makruhat. Kung iiwasan mo ito, imtithalan, umiwas ka sa mga makruhat, sa mga bagay na kinasusuklaman ng ating relihiyon. Dahil ang dahilan mo pagtalima ng utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, utos ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, magkaroon ka ng reward. Tayyib. At mga panuntunan o sa pagbabayad ng qada o kaya fuasa. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, yukrahu jam'u riqihi fayabdali'uhu. Makro daw, hindi ka nais-nais, ang sadyang pag-iipon ng laway sa loob ng bibig ng isang mag-aayuno. Tapos lulunukin niya ito.
ito ay kasama sa mga makruhat. May mga taong ganyan. Kahit na sabihin natin ito ay nakakadiri. Pero kapag nangyari ito, kasama ito sa mga makruhat. Dapat iwasan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kung may nakagawa man na sa ganitong issue, tulad ng ganitong issue, hindi mawawalang bisa ang kanyang pag-ayuno. Ngunit, kasama ito sa mga makruhat na hindi ka nais-nais. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa yahrumu bal'un nukhama wa yuftiru biha faqat in wasalat ila famihi. Haram daw, ipinagbabawal ang paglulod o kaya swalo ng plema. Ng plema. Halimbawa, ang plema at ito ay nakakasira daw ng puasa kung ito ay umabot sa ating bibig, tapos lulunukin ulit. Kumbaga, okay, lulunukin ulit na nakalabas na sa ating bibig ang plema, tapos lulunukin ulit, kakainin ulit. Nasira daw ang ating puasa. Pero ang tamang opinion biidnillahi subhanahu wa ta'ala, pananaw ng Hanafiya at saka Malikiya, hindi nakakasira ng puasa ang plema. Pero ito ay minal mustakdarat, mga kumbaga nakakadiri lang. Nakakadiri lang. So, pag halimbawa nagawa natin ang ganitong issue, inshallah subhanahu wa ta'ala, huwag tayong mag-alinlangan, ituloy natin ang ating pag-aayuno at wala tayong babayaran. Ngunit ang mga ganitong sitwasyon dapat talaga iwasan. Wala namang tao siguro na may tamang pag-iisip na lunok niya ulit ang plema kapag nakalabas na ito. Talagang nakakadiri. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa yukrahu dhawqu ta'amin. Makruh daw o kaya hindi ka nais-nais ang pagtikim ng pagkain. Ang pagtikim ng pagkain. Halimbawa, na tumikim ka lang ng pagkain, hindi ito pinahintulutan. Ibig sabihin ito, hindi ka nais-nais na naggawin ito ng isang tao. Kung tumikim siya ng pagkain at nararamdaman niya dito sa kanyang halq, sa kanyang lalamunan, na mapuputol daw ang kanyang pag-aayuno, kailangan niyang bayaran. Tayyib. Ang pagtikim ng pagkain, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, may dalawang sitwasyon. Lil haja wa gayrul haja. Kapag kailangan, tulad ng mga babae na yung mga cook, sabihin natin, yung mga cook, wala tayong problema dito. Pero kung hindi naman kailangan, tulad ng isang mag-aayuno, pumunta lang doon sa kusina habang may nagluluto, tinitikman ang mga pagkain doon, ay hindi ito na irerekomenda sa kanya. Mga gawain to hindi kanais-nais. At kung ito ay nalasahan niya sa kanyang lalamunan, sigurado tayo na papasok ito sa kanyang tiyan at mapapawalang bisa ang kanyang pag-ayuno. Pero ang mga babae, yung mga taong nagluluto, hindi kasama sa mga makruhat. Kasi lil haja baka sumobro ang asin, baka walang lasa, wala tayong problema dito. Basta mag-ingat lang, huwag niyang malunok o kaya huwag niyang malunok ang pagkain na tinikman niya. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa madghu ilqin qawiyyin. At ganon din yung pagngunguya ng matitigas na bubble gum. Kasama yon sa mga makruhat. Kasi daw ito ay nagsisilbing nagpalabas ng maraming laway. So, hindi pwede. Kasama yon sa mga makruhat. Kailangan iwasan talaga ang ganitong sitwasyon. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa yahrumul ilqul mutahallilu in bala'a riqahu. Haram daw, pinagbabawal ang pagnguya ng yung mga bubble gum na natutunaw. Natutunaw. At
kung lulunukin daw ito na may kasamang laway at may kasamang taam, yung nalalasahan mo, mapawawalang bisa daw yung pag-ayuno ng isang tao. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa tukrahul qiblatu liman tuharriku syahwatahu. Nabanggit din to natin sa nakaraan kasama sa mga makruhat yung paghalik sa ating mga asawa kung napupukaw ang ating pagnanasa. Kailangan talagang iwasan. Napupukaw ang ating pagnanasa. Pero sa akin lang, kung napupukaw ang ating pagnanasa, pero napigilan naman natin na mga gawain na nakakasira sa ating pag-aayuno, walang problema dito. Pero sa mga bagong kasal, talagang hindi to advisable. Talagang kailangan iwasan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Yung mga bagong kasal, halimbawa kinasal ngayon tapos Ramadan na bukas, wag mo nang maglaro-laro. Sasabihin natin na wag mo nang maglaro-laro sa araw, kasi kung hahalikan niya ang kanyang asawa, talagang napupukaw ang kanyang pagnanasa. Nandoroon yun. Kailangan talaga iwasan. Pero pag normal lang, wala ka namang intensyon, wala ka namang pagnanasa, wala tayong problema dito. Nangyari ito na sa panahon ng ating ng ating propeta, at ginawa niya ito mismo, at may advice siya dito. Sabi niya, talagang makontrol ko ang aking pagnanasa. Sabi ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yajibu ijtinabu kadhibin wa ghibatin wa shatmin. Wajib daw, obligado, ibig sabihin wajib, obligado ang pag-iwas sa mga bagay na tulad ng pagsisinungaling, paninira sa ating kapwa, paninirang puri, at pagmumura. Itong chismis, yung mga maritos, kailangan daw iwasan habang tayo ay nagpupuasa. So hindi ibig sabihin kung wala ng puasa, pwede nang magsinungaling, pwede nang nagmura, pwede nang manira ng kapwa. Hindi ibig sabihin na ganon. Ang mga pinagbabawal dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa lahat ng oras. Pero mas doble ang kasalanan kung tayo ay habang nag-aayuno. Mas doble ang kasalanan kung ang isang tao na ginagawa niya ito habang siya ay nag-aayuno. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa sunna liman syutima qawluhu inni saimun. Kasama sa inirekomenda sa mga sunna, mustahabbat, para sa taong minumura na sasabihin niya ako ay nag-aayuno. Halimbawa, may nagagalit sa iyo at ikaw ay minura, sunna sa iyo, sasabihin mo, inni saim. Inni saim. Hindi kita papatulan. Nag-aayuno ako. So, ang nabanggit ng may akda dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kahit ito ay sunna, hindi lang ito nakadepende doon sa fard. Baka sabihin mo, sa fard lang to, sa pag-ayuno sa buwan ng Ramadan lang. Hindi, kahit sunna. Walang problema dito na sabihin mo, inni saim. Huwag mo akong murahin, inni saim. Hindi kita papatulan, inni saim. Okay? Kasama ito sa mga bagay na inirekomenda ng ating relihiyon. Tayyib. At gayon din, wa ta'khiru suhurin. Gayon din ang pagpapatagal ng sahur. Halimbawa, lumabas ang bukang liwayway, 4:40, halimbawa 4:40. Tapos mag-adan na. So, ang sunna dito, mga 4:10, pwede ka nang kumain. Hindi mga 12:00, mga 1:00 pa lang, kumain ka na. Hindi yun sunna. Okay? Ang sunna daw, yung ta'khiru as-sahur. Yung pinapatagal mo ang paggawa ng sahur.
pinapatagal mo ang paggawa ng sahur. Tayyib. Ang ibig sabihin, kumbaga sa huling oras ka na kumain bago subuh, bago sumikat ang bukang liwayway. Tayyib. Wa ta'jilu fitrin ala rutabin fa in adima fatamrin fa in adima fama'un wa qawlu ma warad. Kasama sa mga irekomenda ang pagmamadali sa pag-iftar. Kung may adhan na o kaya tumingin ka sa iyong relo tapos nakalubog na ang araw, kailangan ka magmadali. Okay lang, sige na, mauna na kayo. Hindi ganon. Kung napatunayan mo na lumubog na ang araw o kaya may adhan na sa masjid at tama naman ito, nag-adhan sa tamang oras, kailangan diretso mag-iftar ka na. Huwag ka nang maghintay, huwag mo na, sige, mauna na kayo, may gagawin pa ako dito. Hindi ganon. Yung mga babae, halos nangyayari ito sa kanila, lalong-lalo na yung mga nagluluto sa kusina. Mas inuuna nila yung mga asawa nila, mga anak nila, mga pamilya nila, mga kapatid nila. So, mga ganitong gawain, tama naman ito, ngunit hindi advisable. Kailangan talaga kung napatunayan na talagang lumubog na ang araw, may adhan na, kahit may gagawin pa siya, kailangan niya madaliin ang pag-iftar dahil kasama ito sa sunnah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ala rutabin, kailangan daw na ang gamit natin dito, sariwang dates, rutab. Yung sariwang dates, yung bagong dates, hindi karaniwang na binibili natin na yung tuyo. Yun ang sunnah. Kung wala naman, kahit tuyong dates, walang problema. Kung wala naman, fa in adima famaun. Kung wala pa, sapat na ang tubig. Wala tayong problema dito kasi ang ating relihiyon, ito ay kumbaga maluwag ang ating relihiyon. Hindi tayo pinapahirapan ng ating relihiyon. Wa qawlu ma warad, at babasahin ang panalangin na tinuro sa atin ng ating mahal na propeta. So ano ang panalangin? Ano ang panalangin ito? So kung tayo ay mag-break ng ating fasting, ang una nating babasahin, Bismillah. Halimbawa, mag-break tayo ng fasting, Bismillah. Okay, tapos uminom na tayo ng tubig. Pagkatapos noon, babasahin natin, Zahaba dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ito ang dua na banggit ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So, ang dua na nabanggit natin kanina, may mga tao binabasa nila before iftar. Hindi. Ang dua, babasahin lang after iftar, pag nakainom ka na ng tubig, dahil ikaw ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Zahaba dhama. Ibig sabihin, nawala na ang uhaw. Nawala na ang uhaw. Wabtalatil uruq, nabasa na ang mga ugat. Wa thabatal ajru insyaallah, at mapapasayo na ang gantimpala binigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, insyaallah, next Friday and Saturday, baka tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, insyaallah baka magtapos na ang ating muhadara o kaya lecture, insyaallah subhanahu wa ta'ala. So alas 5 na, kung may mga tanong kayo, insyaallah willing tayong sasagutin, lalong-lalo na pag hindi malinaw ang ating mga nababanggit dito kanina, dahil medyo nagmamadali tayo para lang layunin natin para matapos ng maaga, pwede niyong itanong insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Tafaddalu. Assalamualaikum Syekh.
Waalaikumsalam.